Ghost Brigade sa Succession War, sino ang pinakamalapit mamatay? Ngayon nga mga ka-anime ay, pag-usapan natin ang Ghost Brigade, sa arc ng Succession War. Aminin natin mga ka-anime na ang arco na ito, ay inilagay ang lahat sa isang napaka-precarious na posisyon. Halos kasi kahit sino ay pwedeng maging susunod na mawawala o maglalaho sa seryeng ito. Sa pagsusuring ito, gagawin natin ang isang eksaktong analysis, at isang ranking, isang countdown, upang maunawaan kung sino ang may pinakamalaking panganib na mamatay. At kailangang sabihin, ang panimulang punto natin, ay lubhang nakakabahala. Para maunawaan kung gaano ito kabigat, balikan natin ang isang pangungusap, na sinabi mismo ng may akda noong 2013, si Yoshihiro Togashi. Kapag ang may akda mismo ang nagsabi ng ganito, wala talagang dapat ipagdiwang. Ang mga salitang iyon ay naglalagay ng isang napakabigat na anino, sa lahat ng ating tatalakayin. At isang bagay ang agad na malinaw. Walang ligtas. Kahit sino, isang propesya ng kamatayan, ang sitwasyon sa loob ng Black Whale ay may matinding pasabog, ang bawat miyembro ng Ghost Brigade, ay naglalakad sa alambre, isang maling hakbang lang, isang maling desisyon, at tapos na ang lahat. So mga ka-anime, paano ba natin gagawin ang ranking? Simple lang. Magsisimula tayo sa mga mukhang mas protektado, at unti-unting aakyat sa antas ng panganib, hanggang sa makarating tayo sa mga literal, na may isang paana sa hukay. Layunin natin ang malinaw na larawan, kung sino ang pinaka-nanginginig sa sandaling ito. Ang pinaka-protected na mga spider. Simulan natin ang countdown mula sa pinakababa, ang mga may mas malaking tsansang makaligtas, kahit sa ngayon. Una, Crollo Lucifer. Oo, lubog siya sa paghihiganti at halos hindi na niya inaasahang mabuhay pa. Pero sa totoo lang, hindi pa tapos ang papel niya sa kwento. Pangalawa, si Maki. Mas malinaw ito. Sinabi mismo ni Togashi na sinadya niyang iligtas si Maki mula sa kamay ni Hisoka. Ibig sabihin, may mahalaga pa siyang papel na gagampanan sa kwentong ito. Dagdag pa rito, may lumabas na sketch ni Togashi, na nagpapakitang buhay pa siya sa mas huling bahagi ng timeline. Kaya sa kanya, maaari tayong maging panatag. At panghuli, ang mga profesional na assassin, tulad ni Illumi at Carluto Zoldyck. Miyembro man sila ng brigade, para sa kanila, trabaho lang ito. Wala silang emosyonal na galit, o paghihiganti. Samantalang ang ibang miyembro ay bulag sa emosyon, ang mga Zoldyck ay malamig, kalkulado, at hindi direktang target ng mafia. Isa itong napakalaking kalamangan. Ang ikatlong bahagi, isang hindi pa natutupad na propesya. Dito na nagiging seryoso ang lahat. Dito ay may isang teoryang umiikot, tungkol kay Shizuko. Naalala ninyo ba ang propesya sa York nyo? Ang tungkol sa kamatayan sa isang silid, na puno ng itim na kalakal. Marami ang naniniwala na, hindi kailanman nakansela ang propesyang iyon, at ngayon, pagdating sa Black Whale, ito na ang naging katuparan. Ang itim na kalakal, ang koleksyon ng mga bahagi ng katawan ni Prince Cherjednik. Dito ay may access si Banilenov, kung saan naroon o nagtatago ang prinsipe. Posibleng si Shizuko ang gagamit ng kakayahan niya, para kunin ang koleksyon, na magdadala sa kanya sa direktang banggaan kay Cherjednik. Ito rin ang perpektong pagkakataon, para ipakita ni Togashi, ang tunay na bangungot ng nen ng isang prinsipe. At para kay Shizuko, dito nagtatapos ang lahat. Samantalang sa ika-4 na bahagi, sa gitna ng mafia. Dito ay wala nang naging teorya. Real-time na panganib na ang usapan. Si Franklin ang nagkamali. Sa isang tila ordinaryong tagpo, inilagay niya ang target sa sarili niyang likod, sa harap mismo ng isa sa pinakamakapangyarihang mafia families ng Kakan. Ang eksena ng pagkain ay naging makasaysayan. Si Franklin, payak at kaawa-awa ang pagkain, samantalang si Henry, marangya ngunit hindi man lang kinakain. Isang malinaw na mensahe ng kapangyarihan. At nang aminin ni Franklin na layunin ng brigade, na walisin ang buong imperyo ng Kakan, iyon ay hindi na impormasyon. Iyon ay deklarasyon ng digmaan. Ibig sabihin narinig ng mafia, ang sigaw ng Ghost Brigade.
Sa ikalimang bahagi ng kwento ay ang paglalakad sa isang patibong. Sa ngayon, ang panganib ay talagang umaabot na sa sukdulan, sina Finks at Phaeton, dalawa sa pinakamalalakas na miyembro ng Spider, ang gumawa ng isang halos suicidal na hakbang. Sila ay diretsyong pumasok sa teritoryo ng High Life Family. At doon ay may mga makakalaban silang halos 21 na malalakas na Nen users. 21 iyan ang minimum na bilang ng kalaban, bawat isa ay Nen user, may kanya-kanyang kakayahan, at sanay lumaban bilang isang grupo. Ang problema, ang Reaper Cyclotron ni Finks ay nangangailangan ng oras. Ang Pain Packer ni Phaeton ay mas epektibo sa iisang kalaban. Ibig sabihin ito ay isang laban na hindi brute force ang solusyon. Isa itong patibong, at kusang nilang pinasok. Sa ika-6 na bahagi, ang pinakamalapit sa kamatayan. At narito na nga tayo sa huling dalawang miyembro ng Spiders. Si Nobunaga Hazama. Sa mga huling kabanata, binigyan siya ng kakaibang pansin. Nakita natin siyang mag-isip, makipagnegosasyon, at bumuo ng koneksyon. Para sa isang side character, ito ay napakadelikadong senyales. Mukha siyang maingat, mukha siyang kontrolado. Ngunit ano ang fatal mistake niya, ay ang pagtitiwala. Sa mundo ng Succession War, dahil ang sinumang sumusubok maglaro ng honor at diretsyong laban, ay nauuna sa hukay. Ang kalaban niya ay hindi sumusunod sa code ng mandirigma, ito ay mundo ng bitag, Nen curses, at invisible death. At dahil doon, si Nobunaga ang isa sa pinakamalamang na bumagsak. At ang pinakananganganib sa lahat, ang Ghost Brigade mismo. Ang digmaan na kanilang pinasok ay mas malaki kaysa sa kanila. Hindi na ito simpleng paghihiganti kay Hisoka, ito ay laban kontra Mafia, Prinsipe, at Nen monsters, at ang mismong sistema ng kapangyarihan ng Kakan. Sa arco na ito, hindi tanong kung may mamamatay, kundi sino ang matitira.